May nagpadala sa akin ng image ng gagaya di umano sa Scout Rangers. Yung mga logo, ito. Alam niyo, dahil na rin yan sa impluensya ng kasaysayan. Ang kabayanihan ng mga Scout Rangers na naipakita nila throughout history, simula noong 1950s, laban sa mga Hawk at noong sila ay lumaban sa New People's Army, sa Moro National Liberation Front, Moro Islamic Liberation Front, at maging sa BIFF, at kung ano-ano pa na lumalaban sa ating pamalaan, ay nakatatak na sa isipan sa ating mga kababayan na talagang mahuhusay na mga mandirigma ang mga Scout Rangers. So yung brand ng Scout Rangers na sinisimbolo ng musang o yung patch na may imahe ng isang panther ay ginagaya. So parehas lang din yan sa mga produkto na kinagigiliwan, nagugustuhan ng mga tao. For example, ang iPhone ay ginagaya yan sa bansang China na kung saan ay nag-produce sila ng kaparehas na itsura, pero ang katotohanan ay copycat lamang pala. So bakit hindi naman ako nababahala kung may nanggagaya sa mga logo na yan? Ang pag-produce ng isang Scout Ranger Warrior ay nangangailangan ng 3 na elemento. Ano ba yon? Una, kailangan mo ng doktrina, yung nababasa ng mga doktrina na nakapaloob doon ang techniques, tactics, procedures na nauunawaan ng lahat. At yung mga titipis na yon ay parating ina-adjust kung sino ang kinakaharap ng mga kalaban. Kung large formations, halimbawa yung kaaway, ano ang gagawin? Natitipis. Kung small unit ang kalaban, for example, non-state actors, ano ang tactics o titipis ang gagamitin. Sa larangan ng titipis, ina-adjust, laging inaaral, data-driven, at ang isang eskwelahan ay nagbabase ng kanyang program of instruction sa mga environment na kung saan ay nag-ooperate ang mga tropa. At doon, ang tinatawag na doctrine development na siyang pinaghuhugutan ng program of instructions. Itinuturo sa squad operations, platoon operations, company operations. Pangalawa, kailangan mo ng pasilidad o yung facility. Importante yung kapag mag-training ka halimbawa sa mga confidence and obstacle courses, dapat may matatayo ka na tama na facility for that purpose. No? Hindi pwedeng kahoy-kahoy lang dyan, magtabling-tabling ka lang dyan. Pwede na. So, kailangan yung tama na specs at ang gusto mo ay makapag-produce ng ganito ka-agile, yung tinatawag na functional physical training ang yung itinuturo sa pag-develop ng mga warriors. Kasama na doon, classroom, firing range, no? Na ginagamit sa training. Swimming pool, at maraming pang iba na importante sa paghubog ng mga mandirigma. So, lastly, ay yung mga instructors o yung faculty. Ang nagtuturo sa POI, yung mga subjects na yon ay kailangan capacitated, competent, marunong mag-communicate, nakakaintindi sa training program, maalam sa skills and knowledge. Kung tanungin mo kung ano yung term na yan, paano yan i-practice sa ground, say for example, movement techniques and formations, paano yan ginagawa at bakit? Yun, competent instructors. Pag magtuturo ng marksmanship, naintindihan niya. Hindi lang mechanical, kundi yung science ng marksmanship. Bakit ganito yung pag-zero, anong purpose nito, ang paggamit ng machine gun, paggamit ng squad-designated marksman, ano ang purpose at paano i-adjust. Say, for example, ang mortar fire, ang artillery fire, yung observed fire procedures. Marami tipong dapat alam ng mga instructors nang sa gayon, ang pagpudos mo ng mga warriors na Scout Ranger ay talagang matindi.
skill, stamina, spirit. So yung warrior ethos ng mga Scout Rangers na walang iwanan, di bali nang mamatay, wag lang mapahiya, ay makakamit mo lamang kung meron kang tama na curriculum na kung saan nandun yung POI, meron kang tamang pasilidad, at pangatlo ay meron kang competent na mga instructors na mahusay, maalam doon sa kanilang itinuturo, hindi yung puro pang-aabuso, puro lang patsamba ang mga banat nila. Kaya dahil doon sa mga nabanggit, ako ay hindi nababahala na mayroong mga gumagaya dahil idol nila ang mga Scout Rangers. Mabayaan mo na lang sila. At naintindihan ko, mayroong tinatawag na usapang pangkapayapaan. Ang katunayan dyan, ang effort ng ating pamalaan ay paano man-normalize ang mga communities. Ito ay sa pamamagitan ng dahan-dahan, no? Gradual na pag-disarm doon sa mga armed groups, pagbigay sa kanila ng hanap buhay, at yung mga gustong sumali sa mga political discussions, pwede, libre naman sila. At yung sasali sa political arena, tatakbo bilang kapitan, mayor, gobernador, pwede rin sila. Ganyan kasi ang demokrasya. At importantly, pinaka-importante sa lahat, sa panahon ng gera, tayong lahat ng mga Pilipino, whether former rebels kayo, dati kayong NPA o dati kayong kumakalaban sa ating pamahalaan, dapat magkaisa tayo na tumayo, tumindig para sa inang bayan. Yun ang pinaka-importante. So I don't mind kung may nagaya-gaya ng mga logo dahil na-inspired sila sa heroism at katapangan, yung valor ng mga Scout Rangers. Pabayano lang sila. Mga kakampi natin yan pagdating ng araw.